Last Sales Rally. Diba? Nakita niyo yung pagkasawa. So, talagang nakatutok po talaga. Hindi pa ano nga, pero talagang ang focus din naman isa sa developer nila, DHR is Rainbow. So, we started 2014. Kaya 2014 pa lang po, ito po yung solo na ni anak, ni Mr. Nang Jr. Kasi kung familiar po kayo ng Cavite, meron kami mga Pacific Parkways. Alam po yun sa Imus. Grand Parkways yung katabi ng SNR. Plaza Bellissima, atin po yun, under extraordinary. Doon po yung sa tatay. Ngayon po, dahil na dun sa anak, nag-start po ng Nostalgic 2014, and then Tradiso House and Lot po ito, and Jubilation sa Binyan, and then noong 2018, doon na po nag-launch ng condo, which is Terraces, and then Jubilation North, House and Lot din po. Estancia, nag-open siya ng 2019. Yun po yung West, okay? After the opening, nagka-pandemic. So, nag-stop po, although meron po, hindi po natin in-expect na wala pong mga buyers na mag-a-avail, pero during pandemic, marami pa rin pong buyer na nag-avail kasi siguro na-realize nila ng pandemic, nasa bahay sila, nag-rent sila. So, yun po, nag-browse sila, kaya marami pong pumapasok na benta. Okay? So, after Estancia, ito na po yung Terraces Jubilation, condo rin po ito sa Binyan. Penthouse, sana high-end po, a 3-story house po ito, ranging to 5 million pataas po. And then Villaggio and Cave. After Villaggio, nag-launch din po yung Valencia, hindi lang po nasama dito. So ito po yung nag-start yung duplex. In 1 year time, naubos po ito. Okay? Sold out na po siya. And then Zaya, again, condo, and Agapea sa Calamba. So for our project identity, Estancia, the name Estancia honors the traditional historic name of Tansa. And because Tansa is seaside municipality historically until now, that we want to reminisce the seaside living of Tansa's heritage. Creative directives, Filipino looks, must use patterns and color to reflect the water, wave formation, and sails of traditional boats. So may mga buyer po tayo na ang gusto nila, ano ba, malapit ba yan sa beach? Meron din po ayaw sa malapit sa beach kasi di ba, nakakaitim, malagkit. So ang strategy po natin dyan, kung ang buyer natin, pakiramdaman natin, kung ang buyer natin gusto malapit sa beach, sabihin natin, ay oo, malapit lang pala dyan ako sa likod ng Libisco. Which is yun yung totoo. Pag binaybay niyo po kasi yun, nandun yun sa likod ng Libisco. Pero kung ayaw, sabihin niyo na lang pa po yun. Doon pa po yun sa likod ka. Ganun na lang strategy natin, okay? Kasi may mga buyer talaga na ayaw ng like ako, ayoko kasi malaki talaga. Pero meron talaga, yun yung magiging, tawag nito, yung pag nag-rest na sila, doon sila gusto nilang tumanda. So, yun yung natin. Pakiramdaman na lang natin yung buyer natin. So, yun pala, yung estancia natin, alam Libisco Road siya. Libisco is our sister company. Okay? Kaya pagpasok niya ng estancia, makikita niya may isang paliit na tindahan dito ng Libisco. Puro biscuit yun, na product ng Libisco, na mababa yung presyo. So, pwede kayong dumaan doon, pag mamili-mili kayo sa mga anak nyo, so, meron po doon. So, our project location is Barangay Halayhay, Tansa, Cavite. Project size, 13.5 hectares, or 887 units. Estancia East, ito po yung ni-launch natin. We have 431 units, duplex and lot only. Duplex is 402 units, while lot only is 29 units. Estancia West, which is sold out na po, 456 units. Yes, yun po. Isa po sa nagbenta at nag-tap sa Estancia West is yung from DHR na nakakalungkot man, kaka-umpisa pa lang nila si Sir Michael, kung familiar kayo. Yun po yung naging, sobrang close kami noon, kakabuo lang ng team na wala na po si Sir Michael. Hindi ko alam po ang nag-execute niya, manager siya. Kasi nag-tap siya sa Estancia. Kaka-umpisa pa lang nila. Project density 85 units per hectare versus
120 units per hectare sa ibang developer. Ano po ba ibig sabihin ito? Marami po tayong open spaces, hindi po congested or masikip yung estansya. Lahat po ng project ng Ilan marami pong open spaces at maluwag po. Okay? Hindi siya, like for example, yung mga buyer natin sa West, sila po yung mga galing din sa na nag-upgrade dahil masikip na dun sa isang subdivision nila, gusto nila maganda yung ambience, malaki yung hindi dikit-dikit. Okay? So our product type, we have duplex for Estancia West. Ang Estancia East natin kasi mixed eh. We have twin homes, townhomes, and lot only. Okay? Pero ang townhomes natin, maximum of 6 lang yan. 6 cluster. Hindi po tayo nagka-townhomes na yung buong street, buong puro townhomes. Magkakaliwalay po yan. Okay? So ito po yung ating site development plan. Ito po yung Estancia West. Yung future development po ito. Ito po yun. Estancia West, which is, ito po yung sold out. Okay? Ayan po. Ito yung west, ito po yung daan. Ito po, dito po yung Antero Soriano Road. Ito yung west. Ito po, puro duplex. Magkakaroon po ito ng perimeter fence. So yung labas po niyan, yung mga lot only, ito puro duplex yung katabi niya. Ito yung rotonda. Ito po yung gate na, ang hirap ng matangkad, ano po. Ito yung gate ng west, ito po yung gate ng east. Okay? So yung mga OS or open space, dyan po maglalagay ng amenities. Ayan. Ito po ang ating Estancia East. Right now, ano yung west, ano? Right now po, ang in-open doon pa sa dulo. Pero ito na po yung mga sold out, hindi pa nga siya updated eh. Makikita nyo yung updated map natin sa mga GCs. So marami na pong naka-hold at marami na pong sold out. Kasi bakit ina-avail po nila yung presyo natin at saka discount ng more than 450,000. Okay, from 4 million naging 3.6 na lang po siya. Three best reasons to sell Estancia at Yale. One is the superior location, superior product, and superior affordability. Mamaya magtanong tayo after nito tapos meron din po akong tatanong, magkakaroon po tayo ng question and answer. May pa-Gcash po tayo. Yung mga sasagot ko, ibig sabihin ko, yun po yung mga nakikinig. Okay, for the vicinity map, makikita niyo po, nandito po yung Cavitex, yung Calax. Aware naman po kayo ngayon ng Cavite, meron na pong Calax. So, from Laguna to Cavite, napakabilis na po, no? Ang ganda ng mga roads na ginagawa ngayon. So, ang kagandahan din ng ating location, paglabas mo ng subdivision, yun ay sakayan going to MOA. Lalakad lang siya, 5 minutes away. Kung ako po yung maglalakad mga 10 minutes, pero yung mabilis, kasi mabagal po ako at maliliit po yung pero 5 minutes lang po. Paglabas niya po doon, nandun na yung mga bus, yung mga minibus. Minibus, kung ayaw niya naman po, magbaban siya sa Pure Gold. Okay? This is our vicinity map. Yan po yung mga establishment near Estancia po. At present, the location of the project has great potential with its direct access to Antero Soriano Highway, Governor's Drive, and Cavitex. Future road infrastructure project would further improve the site's strategic location, having nearby forthcoming access to NCTEP. NCTEP. Hindi ako kabisado ng NCTEP. Meron po bang may aware dun sa MCTEP? Ito po ata yung from Bataan? Manila, Cavite ba yun? Yung Bataan dito, Cavite to Bataan, yan po ata magkakaroon ng yung link boat na Pinutin mo muna yung record. tapos Bataan. Ay, ano yan? Yung TV. Ayan.
Ayan yun. Manila, Cavite. Motovlogger yan, ma'am eh. Pero nagkakaroon din po yung Cavite to Bataan. Okay? So for the establishment, nait po yun. For the establishment, we have SM Tansa, 3.8 kilometers. Emilus Mart, King Home Shopping Center, Pure Gold, and Robinson's General Trias. Malapit po siya sa project natin. May mga buyers po tayo, mga nagtatanong, ma'am, saan po malapit na mall? So for the schools, we have Amaya School of Home Industries, St. Joseph College, International School for Children, and Diorama College. Nearby hospitals, Tansa Doctors Hospital, Manas Medical Clinic, Tansa Family General Hospital, and Dr. Ada de Barata Tansa Doctors. So ito mga dinidiscuss ko, hospital, malls, schools. Ito po yung madalas tinatanong ng mga buyer. Napaka-importante sa kanila to, lalo na yung may mga anak. Ma'am, saan po kayo malapit na school? Kasi inilipat po yung anak ko. So, ayan po. Kailangan alam po natin yan ha. Kasi yung mga buyer, kailangan pag kinakausap natin, kabisado natin yung pinipresent natin. Okay? Isang factor yun na, yung ahente ko, kabisado yung binibenta na. So, susunod, pag meron akong kakilala, ito yung i-recommend ko. Yun yung tinatawag na KKK. Napaka-importante po nun. Yung mga anak yung benta nyo, nakikilala ng buyer nyo. Kayo i-recommend. Kahit saan pa yan, OFW, o kaibigan niya dito. So, yun po. So, for the superior product, for the project features, 60 meters away from Montero Soriano Road, via 15-meter wide Estancia Revista Boulevard. Yan po yung sinasabi ko. Napakalaki po ng daan na yan. So, ang makakapasok lang po niyan is Estancia Enclave homeowners lang po. So, very exclusive. Yung mangyayari po, yung future development ng buong Estancia, malaki po kasi yan eh. No, yung mga nakapasok po, maganda po yun. Magkakaroon po doon ng condo. Sobrang ganda naman kasi nandun po yung Revista. And then, our main road is 10 meter wide. Yan po yung dalawang sasakyan ang pwedeng dumaan. Secondary road, we have 8 and 6 meters po. 38% open space with 1.2 hectares allocated for cars and playground. Ito po yung sinasabi ko na malaki po yung open space lahat po ng project natin. Overhead water tank and water operations by Tansa Water District. Sa inyo naman po yung mga tiga-Tansa, yan po yung existing natin, no? Tansa Water District. This is the home of Estancia Enclave. Ito po yung townhomes inner sa west, which is sold out na po. Ito po yung twin homes. Ito po yung binibenta natin ngayon sa Estancia East. So ito po yung floor plan. Meron po tayong, makikita niyo po dito, sa ground floor, meron po tayong carport sa gilid. Okay? Lahat po actually lahat ng mga product natin, meron po tayo provision for car park. Okay? Yung ating inner lang po, nasa front. So itong duplex nasa gilid. Maximum of 2, pero sedan lang. Kung ang kotse natin, yung malaki, isa lang po. Okay, so lanay carport. And then, ito po yung living room. Pagpasok nyo, living room, dining room, ito po may CR. Okay? So yung service area niya, pwede po natin, ito po yung kitchen nasa gilid ng CR. Pwede po, i-transfer natin sa service area kasi malaki po yung likod. Para ito buong baba nyo, puro living room or sala lang po siya. Maluwag, tignan. Collapsible po itong kitchen, kitchen sink and yung overhead projector. Meaning, isang buo po yan pwede ilipat sa likod. Hindi po siya masisira pag nilipat. Yun po yung ililipat sa likod. Okay? So, on the second floor, tatlo po yung bedroom natin. We have also toilet and bath sa loob. So, ano po yung tatandaan natin dito? Sa baba po, meron pong CR, 2 toilet and bath, at saka 3 bedroom.
Okay? Yung master's bedroom natin, meron po siyang sliding door connecting to CR. Tapos meron din po door para dun sa dalawang room. Okay? Sino na nakakita ng actual model house? Wala. Yung apat din po, ano? Saka si tita. So maganda siya, di ba? Maganda. Ang bibigyan na lang po ni buyer nyo is yung gamit nila. Finish na rin po siya. Gamit at yung gamit nila. Pwede na siyang lipatan. Unlike yung iba, meron ko pang gagawin, papapinturahan mo pa, lalagyan mo pa ng kwarto. Ito po sa atin, livable na po. Ito po yung actual photos of twin homes. Ayan po, ito po yung actual na turnover po, ha? Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Finish na po siya. Nakapintura na po, painted na rin po. Ito po yung sliding door. Ito yung sliding door going to the night. Ito po yung sinasabi kong sa kusina nyo po na pwedeng i-transfer sa likod. And then CR po. Ito po going to the second floor. Meron po malaking window para meron pong access yung ating hangin. Ito yung second floor. Yan po yung mga rooms. Yan po yung CR. Yes. Yung buyer. Ma'am, may mga cabinet sa... Lahat po ng mga rooms natin with cabinet na po. Yes. Magkali nyo yung PR, yung sa baba, yung PR at saka yung lavatory. Yes. May siya isupat sa labas. Pero pag nasa turnover, kailangan nasa loob tayo. Yes. Hindi po tayo pwedeng during construction, ma'am, gusto na po ni buyer na palipat, hindi po pwede. Kasi yun po yung i-inspect ni Bangko. Yun, nandun po yung sa agreement natin. Once na turnover na po kay buyer, that's the time na pwede na po tayong maglipat-lipat, mag-rectify. Pero kung ano po yung nandyan, kung ano po yung i-resent nyo sa buyer, yun yung ika-turnover natin. Even the tiles. Pag tiles naman po, sa baba, ang alam ko po, pero i-confirm ko lang, kasi dati pwede na mag-request si buyer not to install the tiles kasi meron silang preferred na tiles. Okay? Kailangan lang may letter si buyer. Okay? After the during the down payment, kailangan mag-letter na siya. Yung ma'am, yung mo po, tita, kailangan malinis. Yes. Inaayos na po ngayon. Pag nag-check po kayo, wala na pong tao dun sa turnover unit. Dahil po, inaayos na po ng quantity. Kasi ginawa po yung office. Tapos ano ba yun dati pa kasi siya model house, nung west pa. Kaya medyo marami na pong dapat ayusin. Ngayon po, hopefully, by end of this month, maayos na po, malinis na po, newly painted na. Last week, ma'am, pero yung gilid wala na yung office. Yun, aayusin na po. Aayusin na po siya. So, ang magiging model house po natin, nire-renovate po yun. Okay? Doon na rin kami, hopefully by next month, doon na rin po kami mag-office. Para pag wala po kayo, meron po bigla ang treating yung mga buyer nyo, pwede naman namin i-assist. Just make sure na guarded nyo yung buyer nyo, ha? Kasi one time, may naka-manning doon at nagdala si agent ng DHR, actually manager. Buti na lang kapatid niya yung buyer. Kasi nag-walk-in na yung buyer, kinukuha ng naka-manning. Which is yun naman talaga dapat yung kung sino yung naka-manning, siya yung may right doon sa buyer. Buti lang itong buyer, kapatid niya si agent. Okay? Kasi ano ba yung magiging effect niyan? Makukuha ni naka-manning. Kung hindi niya makuha sa tamang proseso, kukunin at kukunin niya, ano pwede i-offer niya? Marami siya pwede i-offer sa buyer natin. Na hindi pala natin na i-offer. Diba? Kasi yung i-offer natin, na regular lang, yung standard lang. Pag ganyan kasi ino-offer na ng mga seller. Alam ko naman ano niya yun Yung strategy na talaga ng mga seller yun. So make sure, i-guard niyo yung buyer nyo, pagpunta ng site, kasama kayo, mas maganda po. Para talagang inyong-inyo yung buyer nyo. Sayang kasi yung effort nyo Kasi before the tripping, ang dami niya ng effort niyan, di ba? So ito po yung amenities natin. Ang pinapresent po natin yung mga amenities, yung mga turnover sa mga buyer, yun po talaga yung makikitaan nila during the turnover. Ito po yung entrance gate. Ito yung rotunda na sinasabi ko kanina.
Ito yung entrance gate for west po. And then, recreation and leisure. Ito po yung clubhouse. Swimming pool. Hindi po tayo nag-deliver ng isang swimming pool lang. Minimum of 2 to 3. Lagi po meron pang kids. Ang ganda po, di ba? Playground and chapel. Lahat po ng ating mga subdivision na dinidevelop is may chapel po. Colorful, ano po? Actually, ano yun eh, galing yan sa ibang bansa, yung ano natin. Na ngayon ginagaya na. Hindi nyo napansin, si Duraville, Nubile, gano'n na rin yung color nila. Dati kasi puro ano lang, di ba? Puro earth color lang. Ngayon, halos lahat ng tinatayo, puro makulay na. Magtanong tayo mamaya sa color, i-discuss ko rin, ha? For the affordability, ito po yung sample computation natin for regular cut po. Ano po ba yung regular cut? Ito po yung 50 square meters. Ang tatandaan lang po natin sa duplex, wala po tayong ibang tatandaan. 55 and 80. Ang 55 is the floor area, while 80 is the lot area. Yun lang, wala nang iba. Wala nang 90, 95, wala nang unless ang kukunin ng buyer natin is malaking lote. Yun lang po. Pero yung regular cut natin is 80 square meters. So, ang TCP natin is 4,032,000. Ngayon po, meron po tayong discount of 432,000, which is, ano na po ito ha, limited lang po ito. Nagdineto po siya ng 3.6. So, ang magiging monthly nyo, monthly ng buyer nyo for 12 months is 14,166.67. Right now, meron din po tayong another promo na 5% DP lang. Okay? 5% DP lang, and another one po is the reservation. Instead of 20,000, 10,000 po ang reservation natin. Lahat ng promo na to, launching promo lang po ito. So, meaning to say, anytime, ibabalik po nila sa 20,000 at 10% DP. Pero kung ang buyer nyo, gusto ng 10% DP, much better. Bakit? Because of the commission. Mataas po yung commission pag 10% or 20%. Ang ano natin, ang DP natin, 5, 10, 20 lang ha. Hindi pwedeng 7, hindi pwedeng 8, dahil din po yung nasa system. Ang kagandahan, ang advantage po, pag mataas ang DP ng buyer nyo, yung commission nyo, monthly, mataas din po. Ang commission natin dito sa Ilan Vital, hindi po siya after the loading out. Monthly po ang commission natin once na-clear po yung DP payment ni buyer nyo at complete yung initial documents. Okay? So, meron po tayo aasahan na monthly DP or sure na meron tayong in 1 year time, meron po papasok sa inyong pera. Okay? Ipo-monitor lang natin yung payment ni buyer nyo. So, magiging monthly amortization niya, 34,687.29 for 30 years. Mga 30 years na po pala ang bangko. Yes. Nakikipagsagayan na po siya sa pag-ibig. Okay? Pag-ibig kasi 30 years. Ano po ba ang disadvantage ngayon ni pag-ibig? Marami po kasi talagang naghahanap ng pag-ibig dahil member talaga sila. Pero ngayon po, nag-start sila last year na, ngayon po very aggressive po sila. Meron na po silang third party ngayon. Third party na nagko-collect. Pag 1 month delay ka pa lang, nagpapadala na sila ng email, ng message, ng tao doon sa unit mo. Nananakot sila, ito-terminate na nila yung bahay, o kukunin na nila yung bahay mo. So, gano'n na ngayon, hindi na katulad dati na nag-1 year, hindi ka pinapansin ng pag-ibig, hindi na. Meron na po silang third-party agency, di ba? Actually, nakaka-experience din ako, kasi yung isang unit ko pag-ibig, wala na silang ginawa. 1 month pa lang yung delay, email na sila ng email. Okay, so na-stress yung mga buyer din. Ngayon, kaya po, dahil pagsabayan na si Bangko, 30 years at naka-fix yung, in 3 years naka-fix yung, ano nila, yung interest rate. At pangalawa po, 95% sure na maluloan nila. 90 or 95%. Unlike yung pag-ibig, ipinag-ibig natin, napakalaki po ng loan difference. Either 500,000 to 1 million. Yung po 500 to 1 million, one-time payment lang po yun ni buyer. May ganun po ba kalaking
thank you kung may ganun kalaking pera si buyer. Pero most of the time, lalo ng mga pag-ibig member na avail ng pag-ibig, wala tayong ganon. So, si Bangko, sure yun na manuloan natin, yung loanable talaga. Okay? Hindi masasayang yung down payment ni buyer nyo. Okay? At pangatlo po, mabilis po mag-loan take-out si buyer. Ano pa rin po yung effect sa commission natin? Mabilis po yung retention natin. Okay? Hindi po tayo mag-aantay ng ilang months or ilang years para ma-loan take-out yung pag-ibig. Si Bangko po, in 2 months or 3 months, loan take-out na po siya. As long as tapos na po yung bahay niya, or 80%. Loan take-out na po kasi tayo ng 80% or 90%. Okay? Ilang percent yung sa bank? Ng interest. Ito po yung update as of February 2024. Yan po yung West. At marami na pong yayaman by next year mga DHR na nakabenta. Kaantay na lang ng retention. Alam niyo kagandahan na yun, nakikita nila yung turnover unit, yung mas marami pong buyer. Yung mga nag-walk in, ang laki po ng chance na nag-reserve sila. Ayan po, nakita niyo po yung West. Meron na po siyang land. Nag-start na po yung ating development. Ito po yung East. Isi-send po namin yan sa mga GCs, sa mga managers nyo. Para po meron po kayo pang-present sa mga buyers. Ayan. Laki, no? Ayan, nag-send po. Ano po yung natatanong nyo? Sa atin po yan. Okay.